Mapagpalang umaga po na naman, mga kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa Barangay 96 po tayo. Barangay 96, Sonic, District 1, Tondo, Manila. Ngayon, tayo mag-aaral ng Biblia. Ito, Tagalog, meron siyang counterpart na English. Kanya lang ito, nadagdagan siya kasi meron siyang libro ng hawit. Ano? Pastor, makikiisuyo na lang ako. Oo ba? Sige, tayo po'y mag-aaral. Bago tayo mag-aaral, tayo muna iiling sa tulong ng Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, samahan kami sa aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo sapagkat para maunawaan namin ang iyong ebanghelyo sapagkat sa buhay namin, kaming mga tao kapos ang kakayahan. Pero dahil nandyan ka, andyan ang tulong mo, kami po'y lubos na magiginabang. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay dyan, mga kaibigan. Alam niyo po, dito sa Biblia, sabi ni Apostol Pablo, sa unang Korinto 11:8, sapagkat di mula sa babae ang lalaki, kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. Yung pong tadyang ni Adan. Ano po? Pinatulog ng Diyos si Adan ng maimbing at kinuha yung tadyang, ginawa niya pong babae at nilagay sa tabi ni Adan. Kaya pagkagising po ni Adan, ito asawa ko, sabi niya, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Yan, itong binasa kong ito, sabi ni Pablo sa 8, sapagkat di mula sa babae ang lalaki, kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. Yan. 9. At hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae para sa lalaki. Ibig sabihin, kung mag-asawa ka, lalaki, ang asawa mo babae. Gayon din ang babae, pag nag-asawa, ang magiging asawa niya ay ang lalaki. Ito po yung nakalagay dito. At hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae para sa lalaki. Yan. Meron pa sinasabi sa 11, gayon man ay sa panukala ng Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki. At kailangan din ng lalaki ang babae. Paano po sila makakapagparami? Kasi sabi ng Diyos sa lumang tipan ng nilikha niyang tao, magparami kayo. Sabi niya, punan ninyo ang mundo. Paano ngayon para mapupunan ng tao ang mundo? Ay sa sinabi ng Diyos, kaya Danateba, kaya sabi sa 11, ay sa panukala ng Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki. At kailangan din ng lalaki ang babae. Kasi yung lalaki at babae, kapag sila po ay nagalimon, garantisado, kung wala naman diferensya yung bawat isa, sigurado magkakaroon po silang supling. Yan. Hindi naman po pwede babae sa babae, lalaki sa lalaki. Hindi magkakasupling yun kasi malayo sa katotohanan yon. Sa 12, kung nagmula man sa lalaki ang babae, ang lalaki na may isinisilang ng babae at mula sa Diyos ang lahat ng bagay. Yan. Yung babae, talaga namang si Eva, galing sa lalaki, yung tadyang. Pero ang lalaki, ay pag nanganak yung babae, pwedeng manganak siyang lalaki, pwedeng manganak siyang babae. Yan naman ang sabi ni Pablo dito sa verse 12. Yan.
Kaya dito makikita ninyo ang dalawang nilalang na lalaki at babae. Kagaya ngayon, Happy Mother's Day, araw ng kababahihan ang araw na ito. Sa isang linggo naman, araw ng kalalakihan. Sabi nga nung kausap ko kapon, ba't hindi pa nila pinagsama yung selebrasyon? Bakit iniwalay pa yung selebrasyon ng babae at selebrasyon ng lalaki? Mukhang may katwiran din po, ano? Sabi niya, iwas gastos. Siyempre, kung gumastos ka sa babae, gagastos naman si lalaki. Kaya sabi niya, sana pinag-isa na lang yung araw ng babae at araw ng lalaki. O kaya gawin nila, araw ng mga magulang, babae at lalaki, or lalaki at babae. O kaya, Day of Parents. Yan. Day of Parents na lang sana ang iginawa nilang batas. Ano po? Yan. Kaya yung lalaki ngayon, eto, ang lalaki naman, tignan natin yung isang talata, no? Meron kasi sinabi si Pablo na tignan natin dito sa isang talata. Ito naman, sa Colossus chapter 3 verse 8, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Ibig sabihin, asawa ha, hindi. Okay. Sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Yung babae pala dapat magpasakop sa kanyang asawang lalaki, ano? Yan pala yung kalooban ng Diyos. 19. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. At huwag silang pagmalupitan. Yan ang nangyayari po. Merong mga lalaki, pinagmamalupitan po ang kanilang asawang babae. Kung minsan hindi lang physical, emotional pa. Mas masakit yung emotional. Kasi sa utak po yun eh. Kung minsan nagkakaroon po ng depression ng babae, umantong sa pagpapakamatay. Noong araw po, meron ako nakilala sa ospital. Kasi nangangaral din ako sa ospital, sa Jose Reyes. Yung babae pong nakakompine, taga San Jose Del Monte siya. Nagkaroon po siya ng karamdaman. Yung lower part ng kanyang katawan, hindi na po niya magalaw. Kasi nga po, yung bewang niya. Kasi hindi tama yung pagbuhat niya sa kargada na nabili niya. Kaya may lumagutok sa kanyang bewang. Yan. Hindi niya pinansin. Kinabukasan, parang hirap na siya tumayo. Yung po pala, nagka-diferensya siya sa bewang dahil sa pagbuhat ng isang bagay na mabigat. Ngayon, nakilala ko po siya. Alam niyo po, nasa ganong kalagayan siya. Yung asawa niya, tinotorture pa. Tingnan niyo po yun, ano? Imbis na mahawa sa babae, ang sabi ng Biblia, lalaki, mahalin mo ang asawa mo. Yung lalaki po, tinotorture niya ang asawa niya. Oh. Yung katulong niya, nakikita pa ng asawa niya. Wala siyang magawa. Na kinakalantari yung katulong. Pagkatapos, kumisan, nag-aasa pa ng itak daw. Yung lalaki, sa tabi ng asawa niya. Sabi niya, kulang na lang, patayin ako. Naikwento po ng babae yan sa ospital nung nakilala ko siya. Pero ngayon, wala na po yung patay na yan. Humingi siya ng tulong sa akin. Sabi ko, tutulungan kita, tatawag tayo sa DSWD. Ayan natin ang DSWD, ang kikilos doon sa inyo, sa lugar ninyo. Pero pinagbantahan siya ng lalaki. Hindi mo na makikita ang anak mo. Ilalayo ko ito, sabi niya. Kaya hindi rin po natuloy yung plano na ingan namin ng tulong yung DSWD para matulungan sana siya. Yan. Kaya hindi po nasunod ang Biblia. Anong sabi niya? Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa.
Dapat nga meron siyang karamdaman eh. Mas lalo mo siyang alagahan, asawa mo siya eh. Pero mali, baliktad po nakita ko. Ang kwento ng babae. Oh. Kaya, yung lalaki po, babae, binigyan ng atas ng Diyos. Sila'y magmahalan bilang mag-asawa. Bilang mag-asawa. Pero ang nangyayari po, lalo na sa panahon ngayon, sabi nga ng babae, kung kaya mong magloko, kaya ko rin gumawa ng ganyan, sabi ng mga babae. Kaya yun, nangyayari parang kanya-kanya tayo ng galaw, mag-asawa sila sa bahay, pero kanya-kanya sila ng galaw. Walang pakialaman. Oh. Mambabae ka, manlalaki ako. Vice versa. Oh. Paano mo ngayon isi-celebrate yung Mother's Day kung ang pamilya mo ay ganito? Paano mo ipagdiriwang yung Father's Day kung ang pamilya mo ganito? Di ba napakahirap? Kaya mas maganda na lang, pagsamahin na lang ang celebration. Parents Day. Di po ba ganon? Yan. Kaya bilang magulang, magmahalan kayo. Ang pagmamahal ng bawat isa ay hanggang kamatayan yan. Napuputol lang po ang relasyon ng lalaki at babae sa pagiging mag-asawa kapag ang isa ay patay na. Putol na yung nagdudugtong sa kanila. Even sa batas po sa Pilipinas, pagpatay na yung asawa mo, mapalalaki man babae, may kalayaan ka na mag-asawang muli sa iba. Kasi nga, putol na, kalag na, sabi ni Pablo dyan, kalag na yung relasyon mo sa iyong asawa, mapalalaki man o babae. Pero hanggat nabubuhay po ang magmahalan at ang batas, kailangan yung babae nagpapasa sa lalaki. Oh. Ang nangyayari, usually ngayon, pag yung babae po ang nag-aakyat ng pera sa bahay, sa tahanan, siyang naghahanap buhay. O, sabihin na natin mas malaki ang income kesa sa lalaki, nangyayari, ang nagiging lalaki yung babae. Ganon ang nangyayari. Kaya kung tawagin nila, oy, Andy! Yan. Binabasagan naman yung lalaki na Andy. O, Andy, o kaya naman, yung iba naman, Takusa. Ang dami na na-invento eh. O kaya Andres. Oh, naalala ko yung pelikula ni Vic Vargas at Gloria Diaz, yung Andres Desaya. Matapang na. Nakakatawa po yan eh. Yung pelikula ng Andres Desaya na starring Vic Vargas eh, napaka matipuno ni Vic Vargas. Lumaban pa yata siya ng Miss Philippines nung araw. Hindi nga lang siya pinalad. Oh, tapos matapang na raw. Pero pagka si Gloria babanat, ayun, topi si Andres. Andres ang pangalan niya nun eh. Okay, kaya pag lalaki babae, magmamahalan ka po kayo. Kailangan nyo po ang suporta ng bawat isa. Hindi lang sa physical, higit sa spiritual at saka sa emotional. Yun napakahalaga po yung emotional. Kasi kung minsan may mag-asawa, yung isa naka-down, parang down na down, siyempre kung naasawa ngayon, ikaw ang susuporta sa kanyang emotional problem. Kasi po, yun nga sinasabi ko, pag hindi naagapan, nagiging depression at umatong sa kamatayan. Kaya tandaan nyo po, mga nanay at tatay, ang batas ng Diyos, magmahalan po. Magmahalan ang bawat isa. Ngayon, meron naman kaya nga, nung si Adan at Eva, sabi ng Diyos, hindi mabuting mag-isa si Adan. Kasi kasama ni Adan, mga hayop. Kaya sabi ng Diyos, gagawa ko siya ng kasama. Yun nga po, pinatulog ng maimbing si Adan, dahil kinuha yung tadyang,
at ginawa pong babae, ito naman po si Eva, tinabi sa kanya na magising si Adan, ito ang aking asawa, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Oh. Kaya pares sila, pareho silang tao, ang kasarian lang nila ang hindi pareho. Kaya sabi niya, magpalahanakin kayo, punan ninyo ang mundo ng tao. Ngayon, may mga tao naman, mga pilosopo, sabi ng Diyos, palahanakin punan ng mundo, kaya naghanap ako ng asawang marami. Mga ano po yun, mga jokers po yun, ano? Hindi po ganun ang ibig ng Diyos, sapagkat ipinagbawal nga sa Biblia na yung sa 10 utos, huwag mong kunin ang asawa ng may asawa. Sa lumang tipan pa lang meron na. Yung ika-10 at ika-10 ng 10 utos. So, huwag mong kukunin ang asawa ng iba. Kita nyo? Sa 10 commandment pala, panahon pala ni Moises, meron ng batas pala. Pero ngayon, nangyayari ngayon, kinukuha yung asawa ng may asawa. Minsan, may binata, ang nagustuhan niya pa may asawa. O kung minsan naman, babae, dalaga, ang nagugustuhan niya, yung lalaking may asawa na. Di po ba totoo yan? Tignan niyo po sa inyong paligid, baka meron dyan. Pwede niyo silang masabi niya, meron nga, totoo nga. Kaya, ang pamilya, binubuo ng tatay at nanay. Mahalaga po sa Diyos ang pamilya. Kaya nilikha niya si Adan, then ginawa niya po si Eva para sa isang pamilya. Di ba nagkaanak silang dalawa? Kanya lang, nag-away itong dalawa. Yung isa, pinatay yung isa. Si Cain at Abel. Di po ba? Nag-away. Kasi yung isa, bunga ng dyablo. Yung isa, bunga ng Adan. Kaya nag-away po yung dalawa hanggang sa nag-manifest yung kadyabluhan nung isa, nung pinatay niya ang kanyang kapatid. Di po ba? Yan. Kaya tayong mga tao sa ngayon, ating panahon ngayon, ang pag-aasawa hindi po biro. Hindi parang kanin yan, then iluluwa mo, sabi nga nila, yung matatanda nung araw. Kaya nga, ngayon ang payo, bago kayo mag-asawa, dadaan muna kayo sa counseling. Bago kayo ikasal ng munisipyo, o ikasal kayo sa pare, kailangan dumaan kayo sa isang counseling. Maganda yun. Dadaan muna kayo sa counseling upang may paliwanag nila, both parties, ang tungkulin ng isa't isa. Kasi nangyayari, limbawa sa gabi, sa yung kanilang, alam niyo na po yung sex ng lalaki at babae, especially sa lalaki. Pag hindi nagbigay po yung babae, yan gumagawa ng gulo yung lalaki. Sometimes, hindi naman madalas. Pero paminsan-minsan, meron akong alam pinukpok niyang lata, yung asawa niyang babae. Isipan mo, yung lata, yung gatas. Ayaw niya lang pagbigyan ng kanyang asawa. Kita niyo po, nagiging apo criminal. Nandahil sa lang sa isang bagay. No? Kaya maganda rin yung ma-counseling. Lalo na sa mga, yung counselor ba, yung sa family counselor. Yun ang magandang mag-counsel kasi family counselor sila Kasi papasok ka na sa isang pamilya, kapag mag-aasawa ka, iiwan mo lalaki, ang yung magulang, ang yung nanay, ganoon din sa babae, at magsasama kayo at magiging isang laman kayo. Isang laman na lang kayo kasi nagiging isa po kayo kasi dahil sa mag-asawa kayo. Ano? Kahit dahil sa mag-asawa kayo. Maganda yun, dadaan kayo sa family counseling para may paliwanag nila sa inyo ang inyong mga obligasyon.
obligasyon ng babae, obligasyon ng lalaki. Of course, sa panahon natin ngayon, may mga babae na naghahanap buhay, pero usually, traditionally, ang lalaki po ang naghahanap buhay para buhay ng pamilya. Dahil po sa hirap ng buhay ngayon, ang mga babae naman umahanap ng trabaho para matulungan ang kanilang asawa. Then, nagiging complicated ang bagay na yan. At maraming nangyayari ganyan na hindi maganda ang kinahantungan. Ano po? Sige, hanggang dito na lamang po. Happy Mother's Day ngayon sa nanay. Sa next week, Happy Father's Day naman po sa mga tatay. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Ang pamilya, ang asawa at babae, lalaki, kung paano tinuro mo sa amin ayon sa Biblia, ay kailangan nagmamahalan sila. Hindi sila nag-ahaway o anuman, kundi magmahalan sila. At ang pagmamahalan nila, napuputol lang yan kapag patay na po yung isa. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video, like and share. Share and share. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Ano po? Nawa, na kayo ng video ito, nasa maayos na kalagayan. God bless us all po. Remember, mag-pray po kayo. Ingin niyo po ang guidance ng Diyos dahil bukas eleksyon na. Para mabigyan kayo ng guidance ng Diyos kung sino ang dapat niyang iboto na mamumuno sa bawat lugar niyo po. Ano? Una, pray. Ipa sa Diyos niyo po. Dahil kapag nagkamali kayo, matagal na sakripisyo po yan ang inyong daranasin. God bless us all po. Bye-bye!